Isang misteryosong journal na may balat ng isda ang natagpuan sa isang lumang library sa tabing dagat. At sa loob nito nakatago ang madilim na lihim ng isang bayan na puno ng takot at kasinungalingan. Ang kwento ng isang lalaking pinaghinalaang mangkukulam na naging biktima ng galit at inggit ay muling nabuhay sa mga pahina ng journal. Habang binabasa ng librarian ang mga nakakatakot na detalye, unti-unting nalalantad ang katotohanan tungkol sa multong naglalakad sa pier tuwing may bagyo. Sa kabila ng takot ng mga residente, isang batang lalaki ang nagbukas ng kanilang mga mata sa tunay na layunin ng multo, isang tagapagtanggol, hindi isang kaaway. Librarian po ako sa isang bayan sa tabing dagat. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng bayan dahil sa request na rin ng mga taong nakatira roon. May madilim na kasaysayan kasi yung bayan na yon na ayaw nang ipaalam pa sa iba. Nung una ay hindi ko rin alam ang tungkol doon. Nalaman ko na lang nung minsang maghalungkat ako sa library ng mga lumang libro na hindi na nababasa. May nakita akong journal na kakaiba yung balat, parang balat ng isda, tapos yung cover ay may nakadikit na drawing ng isang nilalang na may maitim na anino. Tinanong ko yung mga kasama ko sa library kung ano yung journal. Sabi nila, hindi nila alam. Hindi raw nila nakita yon. Tapos yung isa nagtanong kung binasa ko raw ba yung journal. Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, basahin ko raw para malaman ko ang kwento ng multo na nasa cover. Naintriga talaga ako sa sinabi niya, para bang may misteryosong puwersa na humihila sa akin para basahin yung journal. Kaya kahit medyo takot ako, binuksan ko pa rin. Medyo mahirap basahin dahil sa sobrang luma na ng mga pahina. Parang anytime ay magdi-disintegrate na yung papel. Pero kahit papaano ay naintindihan ko pa rin naman yung nakasulat. Tungkol sa kasaysayan ng bayan yung journal. Ayon sa journal, nung mga unang taon daw ng pagkakatatag ng bayan, ay may isang lalaki na pinaghihinalaang mangkukulam ang mga residente. Hindi na mention sa journal kung ano yung pangalan ng lalaki. Ang tawag lang sa kanya ay yung multo na nasa cover ng journal. Outcast daw yung lalaki. Ayaw niyang nakikihalubilo sa ibang tao. Lagi lang siyang nasa bahay niya. Kapag lumalabas naman siya ay hindi siya nakikipag-usap sa mga tao. Lagi siyang nakayuko at nakatingin sa sahig. Kakaiba rin daw yung mga mata niya. Kulay dilaw at parang mata ng pusa. Ang sabi pa sa journal, yung lalaki raw ay madalas na nangingisda sa gabi. Wala raw nakakaalam kung bakit. Pero ang hinala ng iba ay may tinatago siyang sekreto. Paano raw ba naman ay ang liit-liit ng bangka niya? Pero pagbalik niya sa umaga ay halos lumubog na sa dami ng huli. Samantalang yung ibang mangingisda na may malalaking bangka ay kakaunti lang ang nahuhuli. Doon nagsimula ang hinala ng mga residente na mangkukulam yung lalaki. Sa paglipas ng mga taon ay unti-unti na raw na nawawala yung mga mangingisda na nangingisda sa gabi. Magagaling daw na mangingisda yung mga nawawala, kaya imposibleng nalunod lang ang mga ito o kaya ay inatake ng mga pating. Isa pa ay hindi rin natatagpuan yung mga bangka ng mga ito. Ang hinala ng mga residente ay yung lalaki ang may kagagawan ng pagkawala ng mga mangingisda. Palibhasa ay siya na lang ang natitirang nangingisda sa gabi. Kaya siya ang pinaghinalaan ng mga tao. Isang araw daw ay nagkasundo yung mga residente na palayasin yung lalaki sa bayan. Ang nanguna raw sa mob ay isang respetadong leader sa bayan na tinawagin na lang natin sa pangalang Juan. Pinuntahan nila yung lalaki sa bahay niya at pinagsisigawan na umalis na sa bayan. Pero hindi raw kumibo yung lalaki. Nakayuko lang ito at nakatingin sa sahig. Lalo raw nagalit yung mga tao, kaya pinagtulungan nilang bugbugin yung lalaki. Nung hindi pa rin kumikibo yung lalaki ay lalo pa raw nagalit yung mga tao at kinaladkad siya papunta sa dagat. Doon ay pinagtulungan nilang lunurin yung lalaki.
Nung wala na raw itong buhay, ay hinila nila pabalik sa dalampasigan para sunugin. Pero nagulat sila dahil wala na yung katawan ng lalaki. Kahit na yung mga bakas ng paa nila sa buhangin ay nawala na rin. Natakot daw yung mga residente at nagsibalik sa mga bahay nila. Hindi na rin nila sinabi sa mga otoridad ang ginawa nila dahil natatakot sila sa pwedeng mangyari sa kanila. Yung mga mangingisda na nawawala ay hindi na rin daw nahanap. Pero ang pinaka-nakakatakot na nangyari ay nung sumunod na mga taon ay nagkaroon ng takot yung mga residente sa multo ng lalaki. Tuwing may bagyo raw kasi ay nagpapakita ito sa pier, nakasuot ng basang-basang damit at naglalakad-lakad habang nakayuko at nakatingin sa sahig, parang hinahanap yung nawawala niyang kaluluwa. Sa tuwing nagpapakita raw yung lalaki ay nagkakaroon ng masamang panahon. Kaya yung mga residente ay natatakot sa kanya at tinuturing siyang isang demonyo. Dahil sa kwento ng journal ay nagpatuloy pa ako sa pananaliksik. Habang naglilinis ako, napansin ko yung sahig na parang may kakaibang tunog. May nahanap akong compartment sa sahig ng library na parang taguan ng mga lihim. Doon ko nakita yung journal na yon at iba pang mga personal na bagay ni Juan. Doon ko nalaman na may lihim palang pagnanasa si Juan sa isang babae na nagngangalang Maria. Kaya lang ay niligawan ito ng lalaki at sinagot naman siya. Doon nagsimula yung galit ni Juan sa lalaki. Yun din ang dahilan kung bakit niya inudyukan yung mga tao na patayin yung lalaki. Hindi dahil sa nawawalang mga mangingisda. Dahil sa totoo lang ay wala naman talagang nawawalang mangingisda. Kasinungalingan lang yun ni Juan para mapagbintangan yung lalaki. Sa katunayan ay marami pa siyang kasinungalingan na pinakahalat sa mga tao para lang makahanap ng dahilan para mapatay yung lalaki. Pero dahil sa journal ni Juan ay nalaman ko rin na hindi pala nagwagi si Juan sa pagpatay sa lalaki. Dahil si Maria ay nagpakamatay nung malaman niya ang nangyari sa kanyang kasintahan. Isang araw ay may bagyo na naman ang dumaan sa bayan at gaya ng inaasahan ay nagpakita na naman sa pier yung multo ng lalaki. Pero kakaiba yung pagkakataon na yon dahil may isang batang lalaki na tumakbo sa pier at sinigawan yung multo. Sabi niya, umalis na raw sa bayan yung multo at wag nang magpakita pa dahil hindi siya gusto ng mga tao. Nataranta yung mga residente at nagsitakbuhan para sunduin yung bata. Pero bago pa man nila ito marating, ay nakita nila na naglalakad na papunta sa bata yung multo. Nagtakbuhan yung mga tao dahil sa takot. Pero hindi yung bata. Nakita nila na nakatayo lang ito at nakatingala sa multo. Maya-maya pa ay isang malakas na alon ang dumating at muntik nang tangayin yung bata. Pero agad itong nahawakan ng multo at pinuhat papunta sa dalampasigan. Doon ay nilapag niya yung bata at saka naglakad papalayo. Nung oras na yon ay naglaho yung multo at hindi na nagpakita pa. Doon nagsimula ang pagbabago ng pananaw ng mga residente sa multo. Parang biglang nagising yung mga tao sa katotohanan na hindi siya kalaban kundi kakampi. At hindi ito ang dahilan ng masamang panahon. Sa halip ay nagpapakita ito para balaan sila na may paparating na bagyo. Ngayon ay tinuturing na namin siyang tagapagtanggol ng bayan. Nung una ay balak ko sanang umalis na lang sa bayan dahil sa nangyari sa lalaki. Pero naisip ko na kung aalis ako, sino pa ang magtutuwid ng kasaysayan ng bayan na ito? Parang may tungkulin akong tapusin ang nasimulan ko para hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kung hindi ko gagawin yon, ay baka maulit na naman ang nangyari sa lalaki. Kailangan malaman ng mga tao ang kasaysayan para hindi na nila maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang kasinungalingan at galit ay maaaring magdulot ng trahedya, ngunit ang katotohanan ay laging lumilitaw. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload,
ingat sa mga multong naglalakad sa dilim